Kakatapos ko lang mag-vlog ng Halo Halo noong nakaraang 2 taon. Pero hey to, gagawa ulit ako. Medyo frustrated kasi ako nung una, gawa ngang hindi umabot yung pinahinog kong langka dito sa loob ng washing machine. Masarap pa naman pag may langka ang Halo Halo. Remember those walls I built? Maybe it's tempering down. So, ayun na nga. Dahil sa tag-ulan na dito sa Pilipinas, medyo malamig-lamig na rin ang panahon. Ayan, mangkakatal nga ako dyan, diba? Parang gusto ko tuloy kumain ng mas malamig pa. O, ganun talaga para kakaiba. Magluto ng halo-halo sa tag-ulan. Unang sangkap na gagawin ko ay ang minatamis na kamuti yabuti. 1 kilo pala yung nabili kong kamutin ambaling. Yes, halos ambaling lahat nung nabili ko. Hindi ko alam sa Tagalog kung ano ibig sabihin ng ambaling. Bahala na kayong mag-research. Basta yung mga pinagtatanggal ko dyan na parang bulok-bulok na. Tapos maasngal yung amoy. So, dahil dyan, yung 1 kilo na nabili kong kamuti, nasa kalahating kilo na lang yung kinalabasan. Habang minamatamis ko ito dyan sa may kawali, nagpakulo na rin ako ng tubig sa may kaserolya para pagpakuluan ng sagu. Kasi maraming naghanap ng sagu nung nakaraang naghalo-halo ako. So ayan, pagbigyan natin ang request ninyo. Maliliit nga lang tong stock ko. Habang inaantay kumulo, pinatakan ko muna ng gayo mga lang hiya ako'y naloko lamang nilinlang dinaya at inuto ng matindi ngayon ay pili ko na kung sinong kupal sa hindi ito ay pelikula na binuo patabingi isa kang malaking libag na tinubuan ng pisngi. Para bumango. O, multitasking na ginagawa ko dyan ha. Di ko na in-explain yung sa kamote. Madali lang naman yung gawin. Kailangan kumukulo na daw yung tubig bago ilaglag yung zago para hindi mag-deket-deket. Tapos haluin agad-agad. Nung ganyan na yung itsura, pinatay ko na yung apoy. Kasi lilibag pa daw yan sa init. Okay na rin tong kamuti sa may kawali. Pagkaraan ng ilang minuto, ayan na naging itsura nung sagu. Parang itlog ng palaka. Ano? Hinuhugasan pa kasi to sa malamig na tubig. Okay na yan, uya. Basta nakadalawang sangkap na ako. Next station, minatamis na punti or banana. Pangatlo pa lang to pero parang napagod na ako. Let's go, girl. O syempre, asukal ulit tsaka tubig yung ilalagay. Alangan formalin ilagay mo dyan. May nahalungkat pala ako sa baul namin na cocoa powder. So ayan, nilagyan ko. Bakit ba? Gusto kong mag-experiment eh. Okay na yan. Uy, wag na natin palaputin masyado kasi tumitigas. Palamigin ko muna yan bago ko isalin. So, nakailan na tayong ingredients? 3 ano? Ngayon, isasalin ko na dito sa mga nabili kong lagayan na Orocan sa TikTok. Lagay ko yung link sa comment kung gusto nyo bumili. Nasalin ko na yung itlog ng palaka. Sunod naman itong nabili kong pinipig. Para sa mga pinakilig pero hindi inibig. 41 per kilo. Kunti na lang kasi yung natira nung nakaraang nagpahalo-halo ako. Kaya dinagdagan ko pa. Nasalin ko na rin dyan yung kamuti. Di ko lang nabidyohan. And then yung minatamis na banana saging ponti. Na may cocoa, koche, piyot, somnida powder. Kung nakikita nyo yung kulay dilaw na nasa baunan sa may tabi ng balakang ko, yan po yung aking ikalimang ingredients. Ang minatamis na lengka na niluto ko nung nakaraang araw pa. O syempre, ipapakita ko pa rin ang bahagya sa inyo kung paano ko yan ginawa. Baka may magalit na naman na followers ko. Pagkaraan ng mga 5 araw, matapos kong pakuin itong langka, ayun, bumango na rin kahit papaano. Mabango ba talaga to? Parang amoy kumbanta rin na expired man. Kaya ayan, biniyak ko na tapos tinulungan ako ni Bai Marta na maghimay-himay. Bago ko imatamis, medyo malangwer pa pala yung langka, hindi pa siya manibalang sabi ni Bai, kaya ang tagal mahinog. Pinakuluan ko lang yan sa tubig na may asukal ng matagal na matagal para ma-preserve. Ginunting-gunting ko na rin habang pinapakuluan para hindi siya makatickle. Nung ganyan na yung itsura, natutuyuan na tapos natutuyak-tuyak na rin at atapak-tapak na. Okay na yan, isinalin ko na sa lagayan. Ganun lang. Ayoko na pala maglagay ngayon nung sweet beans. Yun bang tig 3 peraso lang nilalagay ng tendera sa halo-halo. Kasi nung nakaraan na naglagay ako, yung nabili ko, alam nyo kapag nahaluan na ng yelo tapos nalamigan na, tumitigas. Oo, ewan ko ba't ganun. Kaya ito na lang ilalagay ko. Buti na nga lang anihan na nitong mais na puti na itinanim ng tatay ko. Ayan saktong-sakto lang yung takin niya, diba? Ayan pa pak, plakadang-plakada B. Hindi na malangaras tapos hindi rin dry na yung parang tuyong-tuyo na ba. Okay na to siguro medyo marami-rami na rin yung mga nakuha ko. Pang binatog ko na lang yung ibang mga natira dyan. Hindi ko pala to hinarvest nung mismong araw na nagpahalo-halo ako ha. Ginawa ko na to kahapon para ma-ready ko na itong mga ilalaga kong mais ngayon. Unpredictable din kasi ang weather ngayon. Baka mamaya umulan pa, di pa ako nakakuha. Ngayon, babalatan ko na itong mga na-harvest ko kahapon. Pwede rin naman ilaga ng nakabalot kung gusto mo. Ganun yung ginagawa kapag paninda sa palengke.
At ayan na lahat ng mga nabalatan ko. Kulang-kulang 10 piraso yan. Madami-dami na rin. Habang pinapakuluan ko dito sa kalan, ngayon ko lang napansin, paglabas ko dito sa may dalikan namin, mayroon na pala silang nilagang mais kanina pang umaga. Natakaman tuloy ako. Oy, di ko tuloy maiwasang hindi kumain ba? Ang sarap. Ito na lang ilagay ko sa halo-halo para di na ako maabala. Ayan, tama na siguro to. Nasa 8 piraso ba? Pinatay ko na rin yung nilalaga ko. Mayang gabi ko na lang yan ituloy. Ginalip-galip ko lang yan gamit ang kutsilyo para mahiwalay doon sa pokal. Matagal kasi kung hihimay-himayin ko pa yan. Okay na yung ganyang kadami. Marami-rami na rin yan. Tig isang kutsara lang naman ilalagay ko sa bawat halo-halo, diba? Kainin ko na lang tong mga natira. Sarap. Maya ko na ubusin to. Baka matakam pa kayo. Kasalanan ko na naman. So ayun, nabusog na ako sa mais. Parang ayaw ko na tuloy-ituloy itong gagawin kong halo-halo. Ayan na lahat ng ingredients ng aking gagawing halo-halo ngayon. Puting mais, lengke, banana, kamote, abuti, pinipig para sa mga pinakilig pero hindi inibig, itlog ng palaka at Nutella granules. I-set up ko lang dito sa tapat ng bahay, baka sakali may bumili na agad. After ko mailagay lahat ng sangkap dito sa harap, parang walang kabuhay-buhay, napaka bare minimum yung itsura niya. Kaya ayan, nilagyan ko ng design na Indian mango. Hindi ko sure kung masarap ba yung gatas ng ina para sa halo-halo. Kaya para masigurado natin kung alin yung masarap ba, ayan, 3 brand ng evaporated milk ang binili ko. May nag-comment sa akin dati, meron daw gatas na matamis na. Hindi na raw kailangan ng asukal kapag yun ang ginamit mo sa halo-halo. Eh ang kaso, nung namamalingki ako, di ko man maalala yung pangalan, B. Na mental block ako, so ayan na lang yung mga nabili kong gatas. Habang nag-aantay ng pinabili kong yellow kina Madam Villafi, wala lang, di magantay tayo, di ba? Kailangan ba laging may gagawin pag nag-aantay? At sa wakas, dumating na rin ang ating yellow color. 40 pesos lang yan, ang laki na. Dapat nga may ipa ng palay ito para hindi mabilis matunaw. Magsulat muna ako ng halo-halo for sale para naman aware yung mga dadaan sa bahay namin na nagtitinda ako ng halo-halo. Ayan. Ay, mali pala nasulat ko. Ba't naging free? Tapos masyado siyang bare minimum. Kaya designan nga natin. O, diba? Mas gumanda kahit papano. Ngayon, kung sino mang dumaan dito at makita ito, di dumaan, tapos kumuha ng halo-halo niya. Siya na rin magsukat dyan at magkuskus kasi free na nga, diba? Alangan sisilbihan ko pa kayo. Inuna ko ng gawan ng hello! Hello! Itong mga trabahante sa amin kasi oras na ng merienda nila. Baka mamaya sila pa yung maubusan. Sakit to yan. Ako kasi mo rin. Ang kagandahan sa halo-halo kapag hindi siya pambenta, walang eksaktong sukat yung mga sangkap. Kahit di mo tipirin, ilagay mo kung gaano karami gusto mo. Ayan, okay na po ito. Nay, ihatid mo na sa kanila para di na sila maabala pang lumapit dito. Ano ba yan? Dinagdagan pa ng gatas. Marami na akong nilagay dyan. Na-overmilk na yan. Na-overmilk. Matapos may hatid ng nanay ko sa mga huling hantungan niya yung mga halo-halo mula sa batch 1 at ito naman yung batch 2. Gumawa din ako ng sarili ko, syempre, kahit busog pa ako dun sa mga kinain kong mais kanina. O mamaya ka na dyan, Sam, ako muna. O, okay na yan, di ko na masyadong ipakita sa inyo para matikman na agad. Simpleng halo-halo lang naman ito, basic lang yung mga ingredients. Kumbaga ito yung pangkanto-kanto lang na paninda, ganun. Hindi naman to sosyalen tulad ng mga may mga leche flan o baheleye, isikre ang forsale at makapono. Pero para sa akin, syempre, masarap na kasi gawa ko to eh. Unang palang dumating dito para magmerienda ay si Bai Marta. Ayan o, kumakain na siya. Di nga daw niya maubos eh. Tapos sina Uncle Ale. Tapos ito namang si Sam, gumawa din ng sarili niyang halo-halo. O tama na yan, kuntihan mo lang yung mais. Uy, kunti na lang natira. Isang hakot lang din niyang langka. Tama na yan. O sige nga, kung kaya mo magkuskus balungos. Sabi ni Bae, nahirapan na daw niyang ubusin yung sa kanya. Pero nagtataka ako, bakit kumuha pa rin siya ng isa? Hanggang sa bigla na lang siyang may dinudukot sa bulsa niya. Ano kaya yan? Ay, may dala pala silang plastic. Prepared na prepared. I-take out na daw para kay Auntie Loli. After ko kumain ng halo-halo guys, nabusog ako. Gawa ngang ang dami ko ring nakaing mais kanina. So ayun, nakatulog ako, di na tuloy ako nakapag-video. Marami naman daw nagpunta. Kaya ayan na lang yung natira sa mga sangkap. Nung paggising ko, pinagsama-sama ko na para gawing pinakamalaking halo-halo sa buong mundo. Sinamahan ko na rin ng manggang hilaw para naman magka-LBM ako kasi matagal-tagal na akong hindi pa nagkaka-LBM. Yun lamang po, paki-follow na lamang po ako ha para umabot naman tayo sa 500k. Maraming salamat sa panonood. Muli, ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing yes to toxicity. Let's make people unhappy.